Magandang hapon po uli. Lipat po tayo dito sa Facebook. Ayan. Sister G. Macar, Sister Lori Calderon. Ayan. Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Cristina Juarez, Lisa Indinibli Corsiga, Brad Nino Dimitillar, Brad Noli Tongkua. Sige po, lipat muna tayo, lipat. Sister Loren Paulan, Sister Rosly Bando, Brad Jesse Juarez, Brad Carlo Roll, Sister Shirley Reverisa. Babati na muna ako ng babati ho. Baka mamaya hindi ko na naman Sister Vivian Bando Mana, Sister Chris de la Cruz Kim. Ayan. Brad Fortunato Juarez, Sister Lolita Corsiga. Medyo hirap ako dito sa Facebook pagdating dito sa... Sige po. Ayan, tuloy na ho natin. So, bakit to merong pagkakahambing? Inihahambing niya yung laman at saka yung espiritu. Para lang ho dun sa kaalaman ng marami. Tignan nyo dito, yung binasa ko kanina doon sa 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Ibig sabihin, talagang pagka pala ikaw ay namumuhay ayon sa laman, talagang hindi mo maiintindihan, hindi mo maunawaan yung ukol sa banal na espiritu. Kaya kahit na ilang beses mong basahin, ayan, Sister Shirley Reverisa, sino pa? Melchor Pasis, Brad Emiliano Umali, Shirley Bandojo Ambrera, ayan, Juliet Umali, Sister Chris Junker o Glisola. Ayan, nagbasa na ako para mamaya ako. Ayan, Brad Leonardo Corsiga. Ayan. Bro, maganda tayo ng kahit mga 5 minuto doon sa ating time. Tama ba? 5 minuto lang o... Ayan. Ulitin ko doon sa yung paghahambing ng mga doon sa laman at saka yung banal na espiritu, Sa 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero, ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Malakuhan niyo po ba yan, mga kapatid? John Mer Corsiga, Sister Elizabeth Denz, Brad Edmundo Umali, ayan, Brad Sam Rotoni. Bati-bati na lang muna ako. So, maliwanag, Bakit pinaghahambing niya yan? Para mas klaro, mas maintindihan natin. Hindi ito katulad ng mga relihiyon. Hindi nila binibigyan ng pansin ito. Bakit? Bakit hindi binibigyan pansin ng mga relihiyon yung ukol sa laman at saka yung ukol sa espiritu? Kasi nga ang taong nasa laman ay walang ibang iniisip kundi yung mga bagay na ukol sa laman. Kaya hindi tayo nakakarinig sa mga relihiyon na mga bagay na ukol sa espiritu, kundi ayon sa laman, sa makasalanang pagkatao. Hindi ba napansin yan? O ipapapansin natin? Kung hindi napansin, ipapapansin natin. At sa atin mismo na nasa kapulungan, kapag nasa laman yung isang kapatid na nasa kapulungan, talaga nga palang hindi mo maiisip yung mga bagay na ukol sa espiritu. Bakit? Kasi kung ang pamumuhay, sapagkat ang taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao,
walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. O hindi mo maiisip yung mga bagay na ukol sa Espiritu. Kasi naandun ka eh. Di ba? Nakatigil yung isip mo doon sa bagay na ukol sa panglaman. Di ba? Pero kung ikaw ay merong banal na Espiritu, natural na mawawala ka nga. Ang focus mo ngayon, naandun na sa banal na Espiritu, wala na doon sa makalamang pagkatao. Kaya ngayon, masigasig ka. Diba? Nagiging kabahagi ka, naging kamanggagawa ka ni Yahweh. Dahil bakit? Kasi yung ayon sa banal na Espiritu, ang nasa iyo. Diba? Pati nga yun sa pangangaral nagiging kaisa ka. Bakit? Yan yung ukol sa Espiritu Di ba? O Brad Wilfred Bebes, Brad Noli Tungkuwa. Di ba? Di ba tama yun? Ulitin ko ulit. Sapagkat ang taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanan pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Nakita niyo yun? 6. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Letra por letra ho yan. Sister Maria Victoria Morales. Ayan. Ano sabi? Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. May paghahambing na naman. Anong susunod? Ano sabi niya? Sa 6 yun Ayan. Pero, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Paano yung sinasabi nilang paghuhukom? Na sinasabi ng mga reliyon, darating yung araw, huhukuman ng tao, anong ihuhukom? Kung tama yung sinasabi nila, anong ihuhukom niya? Dito pa lang maliwanag na Pagka ikaw namumuhay ayon sa laman, kamatayan ang kahihinatnan mo. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kaya nga doon sa paksa natin, ano sabi doon? Hindi na ako magsasalita ng matagal dahil dumarating na si Satanas, yung laman, yung dyablo, na siyang nag-aari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Walang kapangyarihan yung laman sa Espiritu. Diba? Pero bakit hindi naiintindihan ng mga reliyon? Mga nagsipag-aral, bakit hindi naiintindihan? Kasi nga, naandun sila sa makasalanang pagkatao. Yung laman. Kaya hindi nila naiintindihan yung mga bagay na sinasabi ng banal na Espiritu. Sabi ni Sister Vivian Bandong Mana, parang nagja-jump ang speech niyo, Brad. Sa ano na yan? Siguro doon sa ano natin. Pero hindi Kasi yung net, kung may problema yung net, dapat wala tayong Facebook. Di ba? Ayan, Fernando Pronevo Abiliara. Ayan. May 26 na palang nanonood. So, doon, baliwanag, ano ho? O bakit hindi naiintindihan? Hindi naiintindihan ng taong gobyerno, hindi naiintindihan ng mga reliyoso, hindi naiintindihan ng mga sekta. Anong dahilan? Kasi nga, nandun sila sa panahon na kung saan sila ay nasa laman. Ito pa, nagiging kaaway ng Diyos. Yan nyo, 7. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Anong dahilan? Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Bakit hindi magawang sumunod ang isang taong nasa laman? Bakit? Hindi niya kayang sundin. Hindi niya kayang sumunod. Nakaletra na yan. Kaya nga yung lahat ng aral ng mga reliyon na pagbabalik, paghuhukom, inimbento na lang yun.
Imbento yan ng mga nasa laman. Di ba? Oh. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya pala. Kaya sabi ko nga, hindi naman pala katakataka na itong mga taong ito na nasa laman, hindi talaga kayang sumunod. Miski balik na lang natin yung sarili natin, mga kapatid, nung una. Nung wala pang banal na espiritu na ibinibigay pa sa atin. Ganun din naman tayo. Diba? Kahit na gustuin man natin na pigilan yung sarili natin. Let's say halimbawa, di ba lahat ng nakikita natin dito sa mundong ito? Ano-ano ba yan? Halos kalimitan dyan, pumapatay. Alak, sigarilyo, ano pa? Droga. Lahat, papatayan. Kasi nga, dito sa mundong ito, lahat. Papatay. Gaya na sinasabi niya doon sa Galacia, tingnan niyo, may paghahambing doon yung ukol sa laman at yung ukol sa banal na espiritu. Tingnan niyo, babasahin ko. Ito, ang tagal ko nang binabasa nito, pero bakit hindi pa rin naiintindihan ng marami? Kasi nga, naandun sa laman. O 19, 5:19, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman, makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad. May Diyos may mga Diyos, yung taong gobyerno, may Diyos yung nasa relihiyon, pero sila gumagawa ng sexual na immoralidad. Nakikiapid, nangangalon niya. Diba? Maliwanag ko yan ano pa? Kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim. Ano yung pagkasakim? Yung pagiging makasarili. Pagkasakim, pagiging makasarili. Pagkagali, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Yan yung eleksyon. Pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan. Lahat ng uri ng kalayawan. Gawa ng laman yan, ano mang kalayawan na pumasok sa ating kaisipan, lahat yan ay gawa ng laman. Iyo ba? Ano sabi nyo dyan? At iba pang kasamaan, hindi na dinitalye, pero iba pang kasamaan. Ano sabi ni Pablo? Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito'y hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Letra por letra yan. Bakit hindi maintindihan ng isang taong nasa laman? Kasi sinagot na ng kasulatan Ano sabi ng kasulatan? 8.5 ng Roma, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Hindi mo kayang baligtarin, hindi mo kayang tutulan yun. Di ba? Yan, time na ako dun sa kuha pa tayo bro ng ilang minuto pa. Ayan di maliwanag ngayon, ayan naman yung sinasabi doon sa 22. Ang sabi ka, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pag-ibig. Ito yung wala sa laman. Kagalakan. Ito yung wala sa laman. Kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Letra por letra yan. Alam niyo ba nung isang araw, habang ako ay nakatambay dyan, pagkatapos ng live natin, umakit ako doon sa aking sa taas, doon sa yung mga kapatid na nakarating na di sa bahay. Meron kasi dyan parang tinatambayan ko Doon lang, nandun ako. Hawak yung cellphone. Alam niyo ba merong isang nakainom or lasing, biglang tinapatan ako. Ang ginawa ko na lang, kumbaga, yung isang, na yumuko na lang ako, nagkukunwa akong nagsiselfone. Ang tagal, na nandun sa harapan ko.
Alam niyo ba na ang takot ko ay, natakot ako sa sarili ko, ha? Nung ako'y nasa laman, yung mga ganon, naku po. Pero sabi ko, salamat kay Abay Hawa. Bakit? Kasi andun yung andun yung isipin mo na lang kung sakasakali. Kung ako ay nasa laman, yung ganon sitwasyon, diba? Kung ikaw ay nasa laman, malamang away na yan. Malamang kung ano na masasabi mo. Yung kaharap mo, abnormal, nakainom, lasing, ikaw na wala ka namang alak. Diba? So, andun yung banal na espiritu. Sabi ko nga, napakabuti ni Abay Hawa. Ayan, sige bro. Ayan, still nating 25. Sige. Sa maliwanag, na may control na ako sa sarili ko. Hindi katulad nung ako'y nasa laman. Ay, hindi ko yung ganong senaryo ba? Iba na talagang, sabi ko nga talaga napakabuti ni Abay Hawa. Kasi tinan ninyo, biro mo masasayang, masasayang kung yung ilang taon ng pangangaral mo, ilang taon pagkatapos segundo lang, may mangyayari, di ba? Kaya sabi ko, ang pasalamat ko kay Abay Hawa, gano'n na lamang po. Kaya napakabuti sabi ko, napakabuti talaga ni Abay Hawa. Meron niya yung gano'ng sitwasyon, no? Kaya sabi ko dito sa sinasabi niya doon sa Galatia 5:22-23, sabi niya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ito pa sa 24, ipinako ng mga nakay Kristo ang pagnanasa sa masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Nakita natin, napakabuti ni Abay Hawa. Kaya nga yung binabasa natin at ipinamumuhay natin, yan yung bunga ng Espiritu. No? Kaya nga, yung ating paksa na, ano ba sabi doon sa 12:13 na Ecclesiastes? Sabi niya, hindi, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Pero, ito yung tungkulin, pero bakit hindi nangyayari at hindi nasusunod ng mga tao? Di ba? Hindi sa mga utos ng tao na tumalikod sa katotohanan. Kasi maraming utos ang tao, alam na natin tumalikod na yan doon sa katotohanan. Di ba sinasabi doon sa Marcos 7:7? Ano sabi niyan? Hindi, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga tinuturo nila yung mga utos lang ng tao. Di ba? Sabi niya doon sa 6, tamang-tama, sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao, ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos, may ginagalang ako ng mga taong ito ng mga labi nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Walang kabuluhan ang kanilang mga pagsamba sa akin dahil ang mga tinuturo nila yung mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng mga tao. Di ba? Liwanag ko yan, letra por letra yan. Ano nakikita natin? Lahat ng aral ng tao, tradisyon ng tao, ang sinusunod ng maraming tao. Hindi utos talaga ni Abay Hawa. Kaya nga ni isang reliyon, wala naman tayong nakitang utos ni Abay Hawa na sinunod nila. Utos ng tao ang nakita nating sinusunod ng mga tao. Maging sa mga Budyano, ganun din. Di ba? Tinanin niyo yung sinabi ni Pablo. Di ba pinaiiwas tayo ni Pablo? Doon sa unang Korinto 6, sabi niya,
Kapag may reklamo ang isa't isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niyo ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Ito yung mga nasa laman, ha? Yung mga hindi sumasampalataya nasa laman. Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Sa kapulungan, dapat. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw tayo mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? Yung mga ginagawa natin, paghatol ba natin sa mga tao dito sa mundong ito? Opo. At pati ho dito sa mga mangangaral na ito, ipinahatol din sa atin ni Abay Yahweh yan. Pero hindi naiintindihan ng marami yun. Hindi ba? O ano sabi ho dito? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayang hatulan ng maliit na bagay na yan? Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Ito yung anghel dito, hindi yung anghel na nilikha niya, kundi ito yung mga mangangaral, pastor, ministro. Ito yung sinasabing anghel. Oo. At kung kaya natin gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Kaya kung meron kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo sa mga taong hindi kinikilala ng kapulungan? Mahiya naman kayo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos na mga alitan ng mga mananampalataya? Ang nangyayari, nagdidimandahan ng magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. 7, kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit? Bakit hindi na lang ninyo tiisin ng mga gumagawa ng masama at ng daraya sa inyo? Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya at ginagawa niyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. 9, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang. Ito, sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ito mga nasa laman, nangangalo niya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. Oh, ayan, letter for letter yan. Di ba? So, hindi mo na kailangan pang antayin yung sinasabing paghuhukom. Nakaletra na. Na sinasabi dyan, hindi sila paghaharian. Oh, bakit hindi naiintindihan? Pag binalikan natin yung Roma 8:5, kasi nasa laman, namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao. Naturalmente, pagka ikaw ay namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao, wala kang ibang iisipin kundi ang nais ng iyong pagkatao. Wala eh. O kaya hindi ho tayo magtataka, mga kapatid, ha? Hindi ho ako nagtataka, hindi ho ako nagugulat, hindi ako nagigitla. Na makita yung ilan na ganito. Bakit? Kasi nga nasa laman. Kaya yung paksa natin, panglaman yan eh. Yung paghahari ni Satanas, dito sa mundong ito, laman. Kaya nga, diba, pinipigilan nga natin na makilawak tayo dito sa eleksyong magaganap dito sa atin sa Pilipinas. Bakit? Yan ho'y panglaman. Wala hong aral ni Abay Yahweh. Nakita niyo ba yung mga plataforma nila? Lahat puro panglaman. Wala namang pang-spiritual o dyan. Wala pang-spiritual na plataforma ang bawat politiko. Di ba bakit? Kasi nasa laman sila. Anong sabi dito sa Colosas 2:20? Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyon, huwag ihipo niyan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ng mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapakahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo,
wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Napigilan ba yung hilig ng laman doon sa ginagawa nila? Wala. Tuloy pa rin yung gawa ng laman. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng laman eh. Kasi nga, ang isang tao na namumuhay sa isang makasalanang pagkatao, walang ibang iisipin kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero, ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu, walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. So, alin? O which is which? Dapat pala namumuhay tayo ayon sa banal na Espiritu, hindi doon sa mga makasalanang pagkatao. Ano? Alam naman natin, dito sa paghahambing na ginawa ng banal na kasulatan, hinggil dun sa laman at sa Espiritu, sa sarili lang natin, kung tayo namumuhay ayon sa banal na Espiritu, maliwanag na maliwanag yung ating binasa. Pero bakit hindi maintindihan nung mga nasa laman? Kasi namumuhay pa rin sila kasi dun sa makasalanang pagkatao, wala yung banal na Espiritu. Hindi po pwede kasi na ikaw ay nasa laman at the same time meron kang banal na Espiritu. Naturalmente, wala yung banal na Espiritu. Di ba? Kaya nga sabi nga natin, kahit pa pala 10 taon na ikaw ay nakikinig at nanonood, walang saysay. Pero halimbawa, 5 taon ng pakikinig mo at meron kang banal na Espiritu, ba, punong-puno ho yun ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Punong-puno ho yun. Kumbaga, andun yung kagalakan, andun yung sinasabing pag-ibig, di ba? Yun yung bunga ho eh. Ayan, time check na po ako. Maraming salamat dun sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan, medyo babanggit na lang ho ako ng hindi ko nabanggit kanina. Sister Joel D, Joel Suela, Sister Vivian Bando Humana, palagi ko po hindi sila humingi, kaya hindi sila binibigyan o hindi sila kumakatok, kaya hindi sila pinagbubuksan. Pwede, pero paano ang hihingi sila kung sila ay nasa isang makalaman o isang walang banal na Espiritu? Kasi sa 59 dos ng Isaias, hindi naman pinakikinggan ni Yahweh yung isang tao makasalanan. So kahit pala ikaw humingi at ikaw ay lumalakad pa rin sa ayon sa laman, hindi ka naman talaga pakikinggan ni Yahweh. Kasi yung kasalanan, yun ang nakapipigil. Di ba? Ayan. Melchor Pasis. Baka meron na lang akong hindi nabanggit kanina, Sister Maria Victoria, tama po bro. Ayan. Yung Melchor Pasis. Kasi kaya hirap na hirap ako dito sa Facebook. Pagka yung aking cursor, itinaas ko, bumabalik siya. Hindi ko siya mapigil. Ayan na. Ayan bumababa siya eh. Itataas ko uli siya, bababa na naman. Hindi katulad na sa YouTube. So sana yung aking mga nabanggit na mga kapatid o pangalan kanina ay nabanggit ko na lahat. Sina Sister Shirley Reverisa, Sister Elizabeth Denoy, ayan, Sister Chris Janker, ayan, Leonardo Corsiga, ayan. Sana may mga question na hindi ko lang hindi ko na masagot dahil wala eh. Hindi ko mahawakan yung cursor niya. Pagka ibinababa ko siya o itinataas ko yung niya, cursor, bumababa naman siya. Hindi ko siya mapigilan. Kaya kahapon, hirap na hirap ako eh. Kaya mabuti nandiyan si Brad Jesse. Okay, sabi ni Brad Milano, nawala na naman. So yun po mga kapatid. Gawin po ni Abayawa bukas, ituloy po natin doon sa ating ika-5 bahagi. Sana nagbukas si Abayawa ng pangunawa dito sa ating ika-4 na bahagi. So, YouTube na yung may problema. Kasi tingnan niyo tuloy-tuloy dito sa Facebook. Sa YouTube may problema. Hindi yung net eh.
Kasi kung yung net, dapat sana, ito may problema rin tayo sa Facebook. Kasi hindi, nagtuloy-tuloy tayo sa Facebook, doon sa YouTube, ang may problema. So, ganun na lamang ho, pagka inakala natin hindi tayo po pwede sa YouTube, dito na lang ho tayo. Brad Jesse Juarez. Yan. Ito, yung mga huling komento, doon nakakuha ko. Pero yung mga nauna, doon ako hirap na hirap. Kasi pag itataas ko yung cursor, ayan, bumababa siya. Oh. Kaya hindi ko mabalikan ho yung mga naunang mga kapatid na pangalan. Siya, pasensya na ho. Doon sa ating mga kapatid na hindi ko nabanggit. Sana naman nabanggit ko lahat. Brad Nino Dimitriov. Tingnan niyo, yung huli, yung bandang huli, doon ko lang nababasa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, paghahari, at ang kapangyarihan sa kanan ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual ni Abay Hawa. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Tatandaan ho natin na itong mundong ito ay mundo ng mga patay, mundo ng makalaman. Kaya nga itong mundong ito, darating yung panahon na magmimistula na lamang itong isang napakalawak na libingan itong mundong ito. At hindi ho malayo yan mga kapatid dahil sa mga pag-iiringan ng bawat bansa o kanya-kanyang iringan ng bawat bansa. Sabi nga yung mga makakapangyarihang bansa, ayan, naghahanda na ng isang napakalaking tsak na digmaan yan at marami ho ang magkakandamatay yan. Yun, sana mamuhay tayo ayon sa banal na espiritu. At kung ano man ang mangyari dito sa buhay nito, lagi tayong maasahan natin ang ayun, sabi ni Brad Jesse, nawawala na nga yung comment bro pag nirefresh mo. Minsan kasi di makaangat. Ayun. Hirap ako pagka dito sa Facebook. Tama yan Brad Jesse. Juliet Umali, yun. Yung bandang huli, yun, nababasa ko. Pero pagka yung iniangat mo yung cursor mo, doon na. Pag angat mo, bababa na naman siya. Pupunta na naman dito sa dulo. So, muli po, maraming salamat. Patuloy na kapayapaan, pag-ibig. Yung bunga ng Espiritu ang siyang sumaating lahat sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.